Eleksyon na naman pala. Nakaupo ka na naman ba sa iyong sala? Nag-i-scroll sa social media at makikita mo na naman ang mga nagkakaguluhang mga botante kung sino ang karapat-dapat na iboto. Mga botante rin na hindi makampante dahil wala silang kamalay-malay kung sino ba talaga dapat ang mamuno. Kaya mapapatanong ka na lang ng eleksyon na naman pala. Eleksyon na naman pala. Parang kailan lang nang tayo ay pinangakuan ng magagandang salita noong nakaraang halalan. Salitang magpapabago raw sa ating pinakamamahal na bansa. Mga salitang binitiwan na kinagat naman ng madla. Pero ano ang nangyari? May nagbago ba? Marami pa rin lubak-lubak na kalsada. Marami pa rin ang di makapag-aral na mga bata. Marami pa rin mga Pilipinong nangingibang bansa, dulot ng pangangailangan, na di matugunan, naghahabol ng kaginhawaan mula sa ibang bayan. Sa dinami-rami ng problema, hindi ka pa rin ba nagsasawa? Na iboto ang mga kandidato na yun pa rin ang pangalan at muka? Mga kandidatong magaling lamang magsalita, ampaw naman ang mga gawa. Parang tanim na asukal na inani sa balat ng lupa, ang tamis yaring mga salita. Pagtalikod ano pat parang napaso ang dila, ang nasa bungangay kay bilis iluwa. Kapag nilapitan animoy ahas, kay bilis magtago sa damuhan. Luha ng buhay ay makikita mong pangkasalukuyan. Bagong dilat naman sila sa takip silim, kaya akala ng lahat makulay ang mundo sa bahagharing maitim. Dito sa mundo ng kawalan nasa na ang demokrasyang mahigit 3 dekadang ipinaglalaban? Ang aking tanong lamang, taglay pa ba natin ang kapangyarihan ng pagiging makabayan? Eleksyon na naman pala. Kaya kabataan, gumising ka. Dahil ikaw ang pag-asa ng bayang Pilipino. Suriin ang dapat maupo. Huwag magpaanod sa matatamis na pangako. Sino nga ba ang karapat-dapat sa bayang sinilangan? Ang taong tapat o pera ang pangtapat? Piliin ang pinunong may paninindigan sa katwiran, may sapat na karunungan, maiangat ang mamamayan. Kabataan, isipin nating mabuti ang ating paroroonan. Tandaan, maging mapanuri at gamitin ang pagiging makabayan sa pagpili ng karapat-dapat na manungkulan. Kadalasan, masasabi natin na tayo ay makabayan. Ngunit, sa pera ay nagpapadaig, nasisilaw sa konting halaga, kapalit ng dignidad at konsensya. Ikaw, kayo, tayo, huwag maging bobotante. Kapag sila'y nagbigay palad, huwag kang matakot na sila'y kamayan. Ngunit kailangan mo ring pagmasdan kung marami ba silang maidudulot sa ating mamamayan at kung sila ba'y may puso't isipang makabayan. Hindi plataforma na puro forma ang magpapabago kung hindi tayo. Kaya kabataan, gumising ka. Eleksyon na naman pala. Desisyon mo ba ay para bang tala? Pagkindat bigla na lang mawawala. Sino na ang titindig sa ating bayan? Paano na ang lipunan? Paano na ang kinabukasan? Eleksyon na naman pala. Nagkalat na naman sa posted paderang mga larawan. Dinig mo na naman ang mga patugtog sa buong bayan. Malalasahan mo na naman ang matatamis na salita ng mga kandidatong para-paraan. Malalanghap mo na rin ang mga nakabalandong sampagita sa daan. Eleksyon na naman pala. Hindi ito isang pista, kundi pagkakaisa, pakikipaglaban sa tama. Kaya dapat mo nang kilalanin sila na huwag matapat sa lobong nakatago sa balat ng tupa. Eleksyon na naman pala. Kabataan, pagmasdan niyo muna kung siya ba'y may kapangyarihang mag-impluensya. At hindi lamang dahil nadala sa pangalan niyang nakabandera. Kayo'y bumasi sa adhikain, huwag sa kulay ng partida. Doon sa kandidatong magbibigay kulay ng pagkakaisa para sa bansa. Eleksyon na naman pala. Nais mo bang gamitin ang kalayaang sa'yo'y pinagpala? Ikaw ba ay isang dilawan o isang pulahan?
Kulay ba ang iyong pinaglalaban o ang ating inang bayan? Nais mo ba ay tagumpay nitong ating laban? O ang pinaglalaban mo ay pang sariling kagustuhan lamang? Hindi pula o dilaw ang kulay ng balat ko, kundi kayo manggi, kulay ng tunay na Pilipino. Aking pinaglalaban, kapakanan ng bayan ko. Kung ako ang papipiliin, makabayan ng hangarin ko. Nais ko ay tagumpay, alang-alang sa kalayaan. Karapatan nating mamamayan, diktatorya ay labanan. Mapanupil na rehimen, atin itong tatapatan. Pagmamahal ng tapat sa Diyos at sa ating bayan. Hindi man tayo kalapating may kalayaan, pero lahat tayo ay may karapatan. May karapatang bumoto at sumaludo sa kandidatong iaangat ang ating bayan. Gustong-gusto natin ang pagbabago, pero walang nangyayari. Bakit? Kasi ang problema ay tayo mismo. Muli mong pag-isipan ang inyong desisyon kung ikaw ba ay nasa tamang landas o direksyon. Piliin ng maigi ang karapat-dapat sa posisyon nang masabi nating matagumpay ang magaganap na eleksyon. Kalakasan, karahasan o kapangyarihan, alin kaya sa tatlo ang iyong mapagkakatiwalaan?